Naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. O di ba? Kung walang pagnanakaw itong mga Marcoses na to, edi sana walang isinauli ang Switzerland. 687 milyon noon pa yan. Sinauli. Ewan ko kung nakuha. Sinauli pero hindi ko alam kung napasa kamay ng mga Pilipino. O hindi po ba mga kareaksyon? O, turutot mo na. O yun o. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland. At nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli. Hoy mga loyalista, makinig kayo dito mga loyalista. Huwag kayong bulag-bulagan, huwag kayong bingi-bingiyan ha, mga inutil kayo. Makinig kayo dito. Hindi to kasinungalingan, hindi to fake news ha. ABS-CBN yan. O, may nakuha ang pera, mga kinulimbat. Mga, kayo, mga loyalista kayo, mga bulag ba kayo, mga bingi ba kayo, makinig kayo dito. Happy New Year sa inyo. O, Happy New Year sa inyo. Nila ngayon. Reaction TV Page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Ito po mga kareaksyon ha. Sa Japan, meron pong pag-rally. At ito po ha, yung impeachment. Naku po. Pinagtatawanan po yung impeachment ng taong bayan. Nasaan ang impeachment ninyo? Yung nagsampa ng impeachment, bumaligtad na si Castro ho. Nagwewelga na dyan. Sa kalsada, nagwewelga na si Castro. Yung nag-ahin ng mga impeachment, yung mga makabayad black, nagrarally na sila. O, administrasyong Marcos daw. O ngayon, para yatang mas gusto nilang impeach una si Marcos. Happy New Year! At ito po mga kareaksyon na ito po. Naubusan ako ng hangin mga kareaksyon. Hindi ako sanay tumurotot. Hindi ko alam kung si Palaka nagpapaturotot, pero ako hindi ako sanay tumurotot. Anyway mga kareaksyon, sa Japan meron pong pag-uwelga. Tagumpay. Nandun yung mga kabanateros natin doon, nandun. Ngayon, mga kareaksyon, ito yung impeachment. Tagilid po yung impeachment mga kareaksyon. Hindi tagilid, walang impeachment na mangyayari Si Castro, ngayon si Castro, ang nangyayari, nagwewelga na po sila para yatang gusto pa nilang unang impeach si Bangag bago kay Sara. Diba? Ito pa mga kareaksyon bago ko sasabihin itong isa na to bago ko sasabihin itong isa na to, magtuturotot muna ako. Happy New Year sa inyo lahat mga kareaksyon Basta ako hindi ako masyado marunong tumurotot kaya hinihingal ako. Hindi ko alam kung si Palakay lagi nagpapaturotot. Hindi ko alam yun. Pero ngayon mga kareaksyon, ito. Sino naaalala nyo pag nakikita nyo itong baboy na to? Ito. Panoorin po natin Yan. Sino pong nakikita nyo? Sino pong naalala nyo pag nakikita nyo itong yung baboy na yun? Gusto nyo ulitin ko. Mga kareaksyon, sino pong naalala nyo pag nakikita nyo yung baboy na yun, mga kareaksyon? Naku po. Para yatang una pang gusto nilang i-impeach si Bangag kesa kay Madam Inday Sara na mga makabayad black, mga kareaksyon. Naku po, ayan po mga kareaksyon Yung impeachment,
yung mga nag-impeach, nagrarally na dyan sa kalsada. Doon sa nakaraang vlog natin, kanina lang, yung vlog ko kanina, panoorin nyo kung hindi pa yun napanood. Si Castro, tsaka si Brosas, nagwawala sa kalsada. Parang nawawala sa sarili nila, yung nawawala, PhilHealth, ganon, yun. Wala namang nakikinig sa kanila, 5 piraso lang silang nagwe-welga. Diba? Kasi hindi sila welcome sa January 13. Yung mga komunistang NPA, mga terorista, hindi sila welcome doon. Yung mga may pulang bandila na ganyan, hindi sila welcome doon. Diba? Ngayon, panoorin po ninyo to, ha. Bago po natin ituloy ang ating vlog ngayon. Ang vlog natin ngayon, mga ka-reaction, itong vlog natin ngayon. Yung si Barbers, Barbers, Happy New Year sa'yo, Barbers. Okay ka lang, Barbers? Diba, si Barbers, siya yung taga-sindak ni Tambaluslo sa mga vloggers. Mantakin mo yan, Barbers. Ikaw yung taga-sindak ng mga vloggers. Diba? Paano mo sisindakin yung mga vloggers? Marami yan. Milyong vloggers ang sumusuporta kami, Madam Inday Sara. Pati yung mga lolo-lola, mga tita-tito, sisindakin mo lahat yun. Basta't kami dito sa Reaction TV PH Barbers, hindi kami naniniwala na ang pamilya mo, ikaw mismo, yung kapatid mo, yung driver ng kapatid mo, yung sasakyan, wala kayong kinalaman sa drugs dyan sa may Surigao, okay? Naniniwala po ba kayo doon na walang kinalaman ng mga barbers? Basta't ako naniniwala. Ewan ko lang, Barbers, ang taong bayan kung naniniwalang wala kayong kinalaman sa drugs. Sa Reaction TV PH, fake news po yung ginawa nila kay Barbers, di ba? Sa inyo ba fake news yun? Kayo nang bahala. Di ba? Happy New Year! Okay. Mga ka-reaction, pasensya na kayo, ha. New Year po ngayon, New Year. So, medyo malakas po ang ating turotot. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas ang mga turotot na ginamit kay Palaka. Di po ba, mga ka-reaction? Sino ba yung si Palaka? Comment yun sa comment section, Nagtotorototan daw sila dun sa Malacanang pag pag naka-high, yung masaya sila, kukuha sila ng turotot ng katulad nito, tapos ganun ang ginagawa nila dun sa Malacanang. Nagtotorotot yun, ganun, di ba? Ngayon, mga ka-reaction, panoorin po natin ito, ha. Ito po ay kasaysayan ng mga Marcoses. Hindi to pwedeng pasinungalingan dahil napakabuti po ng ginawa ng mga Marcoses nung unang panahon sa ating bayan. Ipalalabas ko po ito, panoorin niyo. Happy New Year sa inyong lahat, ha. Pero bago yan, mga ka-reaction, ihingi ako sa inyo ng New Year's resolution. Yung tinatawag na regalo ngayong New Year's. Ako lang yung hinging regalo sa inyo ngayong New Year's. Nung Christmas, sa lahat ng mga nagregalo sa akin, maraming salamat. Pakulay, pa-member, ganun. Lahat yun, maraming salamat sa inyo. Mga nag-subscribe, maraming salamat. Ngayong New Year's, kailangan mag-subscribe po kayo para buong taon po kayo nakasubscribe sa Reaction TV PH. Ito po, ayan nakikita po ninyo yan. Ang pangalan ng ating Pangulong Duterte na riyan, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Diba, para mahabot ko na yung rurok ng tagumpay, mag-subscribe na kayo para maging gold yan. At pupunta ako ng Davao, bibigay ko sa Pangulong Duterte ng diretso sa kanyang kamay, hindi sa kanyang mga alalay, sa kamay niya, ganun. Hindi ko ibabato, siyempre dahan-dahan lang yan. Mga ka-reaction, ayan, panoorin na natin yung Pamilya Marcos, napakaganda pong New Year sa video nito. Nasira yung turutot ko, nasira po yung turutot ko, ito na lang ang natira. Ito, paano to? Nasira kasi. Mga ka-reaction, ito na. Panoorin po ninyo, ito yung napakagandang ginawa ng mga Marcoses sa Pilipinas, Ito, sila lang ang gumawa nito. Walang pamilyang gumawa nito sa Pilipinas. Kaya nga, ang mga Marcoses hindi natin kailangan. Mga ka-reaction, ito ang napakagandang history na pinamana ng mga Marcoses sa history ng Pilipinas, sa history ng mundo. Pinakamagaling na mga naging presidente, si Ferdinand Marcos Sr., presidenteng corrupt, ganun. Tutrut! Ito po. Pakinggan natin. Panoorin natin yan. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000. Nung unang panahon pa yun, mga ka-reaction, unang termino pa lang nagbukas na siya ng Swiss Credit, ang pangalan niya, William Islander, yun. Yan panoorin natin ang mga ka-reaction, walang kukurap, ang kumurap ay makukurap. Walang kukurap para hindi tayo makurap. Kumukurap kasi tayo kaya nakukurap tayo, di ba? Ito mga ka-reaction, ulitin natin,
Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Walang niya, hindi pa inintay yung pangalawang termino. Unang termino pa lang, pumunta na ng Switzerland. Nagbukas ng bank account para magkaroon tayo ng magandang history. Di ba? Ang kanilang history na ito. Tuloy natin mga kreasyon. Sa alias na William Sanders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Noong unang panahon pa po yan, 1960s, $1 billion, hindi po piso ha, mali yung sinabi ni Ali, $1 billion. So, pakinggan natin na 10 billion na umabot ng $10 billion noong 1960. How much na pa yung pera na ngayon? Trillion na yon. Di ba? Ngayon, tuloy. Nagsiksik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Di ba? Kung walang pagnanakaw itong mga Marcoses na to, edi sana walang isinauli ang Switzerland. 687 million noon pa yan. Sinauli. Ewan ko kung nakuha. Sinauli pero hindi ko alam kung napasa kamay ng mga Pilipino. Hindi po ba mga kareaksyon? Turutot mo na. Yun. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland. At nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli. Mga loyalista, makinig kayo dito. Mga loyalista, huwag kayong bulag-bulagan, huwag kayong bingi-bingihan ha. Mga inutil kayo. Makinig kayo dito. Hindi to kasinungalingan, hindi to fake news ha. ABS-CBN yan. May nakuha pera, mga kinulimbat. Mga kayo, mga loyalista kayo, mga bulag ba kayo, mga bingi ba kayo, makinig kayo dito. Happy New Year sa inyo. Happy New Year sa inyo. Sila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Tingnan nyo. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na $8 milyong ang halaga na hindi pa naisusubasta. Happy New Year mga loyalista. Pakinggan ninyo to mga loyalista. Hindi magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi sila korap. Anong ginawa nila sa bayan natin noong panahon 1960 hanggang 1989 bago sila umalis? 1989 ba? O 1987? 1986 nung umalis sila. 1986 kasi grade 1 pa lang ako noon eh. Anyway mga kareaksyon, pakinggan ninyo to. Pakinggan ninyo ha. Hindi magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi rin sila magdarambong. Baligtarin nyo yun. Di ba? Ito. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa $10 bilyong. Ngunit marami ang naging bakit sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Di ba mga kareaksyon? Ngayon, ano nangyari? May binasura ding kaso laban sa mga Marcoses ng ombudsman ba? Sino? Yung basta't meron, PCGG, hindi ko alam, basta't merong binasura ngayon lang, ngayong taon na to. Ngayon, mga kareaksyon, ang ginawa po ng pamilya Marcoses para hindi po may soli ang pera ng bayan, delaying tactics.
Puro delaying tactics lang. Apila, motion, ganon. Hindi ako lawyer, abogado lang ako eh. Anyway, mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. Hindi po magnanakaw ang mga Marcoses. Hindi po sila korap. Naniniwala ba kayo? Hindi. Ibig sabihin korap sila tsaka magnanakaw sila. Ito. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship can do is to make sure that the memories of those who survived and the memories of those who died. Di ba? Yan ang tinatawag nilang babangon muli. Bumangon muli ang mga Marcoses. Sa pagbangon nila, nahirapan muli ang taong bayan, bumagsak ang taong bayan. Namimiss nyo yung Marcoses eh. Mapilit kasi kayo. Di ba? BBM. Ngayon may BBM kayo, may Bobong Marcos kayo. Kumusta kayo ngayon? Taong bayan, bayang Pilipinas, kumusta ka? 2025 na bayang Pilipinas, anong ginagawa mo? Iniintay mo ang January 13? Okay, good para sa iyo yun. Pero hindi yun ang inihintay natin. Ang inihintay natin, itong bangag na to, magpa-follicle test, magtrabaho ng maayos, tapusin niya yung kanyang termino hanggang 2028 ng maayos kung alam niyang ginagawa niya at alam niyang maging Pangulo. Ngayon, Bobong Marcos, nakikiusap ang taong bayan. Nakikiusap ang taong bayan, pinapatawad ka na namin sa loob ng 3 taong pagmabalahura sa ating bayan. Kung hindi mo kayang mamuno, kung hindi mo kayang alagaan at protektahan ang bansang Pilipinas. Yun, ang China, nagiinit ang ulo. Ang Russia, nagiinit ang ulo sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Makikipagbalahurahan tayo sa kanila, makikipagsabayan tayo. Dapat kayo na lang. Hindi mo nyo nang isali ang taong bayan kung gusto niyo magpagsuntukan sa kanila. Diba? Ayan, nananawagan ng taong bayan, Bobong Marcos. Pilipino ka rin, Brad. Pilipino ka rin. Hindi namin nasa ninasa na ikaw ay matanggal o paalisin niya sa Malacanang. Tapusin mo ang iyong termino hanggang 2028. Nakikiusap kami. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Trabaho lang, walang personalan. Huwag nyo nang balahurahin at gurgurin at gambalahin yung matanda doon sa Davao, ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Pagpahingayin nyo yung vice-presidente, in-stress nyo nang in-stress, napakagandang babae niyan. Lalo siyang gumaganda, kaya umanda kayo ngayon 2025. Nakikiusap kami sa iyo, Bobong Marcos. New Year na, magbagong buhay ka na, Brad. New Year's resolution, wala nang pulburon kailangan yan. Diba mga ka-reaction? Ganun lang yun. Ang panawagan namin sa Malacanang, sa mga kongresista, mga senador, ayusin nyo lang ang trabaho nyo. Hindi namin ninanasa na tanggalin kayo dyan sa pwesto ninyo. Tapusin mo ng matiwasay, Bobong Marcos. Ang pagka-presidente mo, itayo mo yung pangalan ninyo. Marcos, itayo mo. Patunayan mo na kaya mong gawin yung 20 pesos na pinangako mo. Ngayon, kung hindi mo kaya, humingi ka ng tawad sa taong bayan na nagkamali ka lang kasi bobo ka, gano'n. Ganun yun. Aminin mo rin na hindi ka tapos ng college. Tanggap naman namin yun. Marami namang matatalino dyan. Si Bersamin. Hindi lang ako sigurado kay Bersamin pero maraming matatalino dyan. Kay Pangulong Duterte, patulong ka. Mabait na tao yan, tutulungan ka niyan. Pero kung hindi mo kaya na maging presidente ng bansang Pilipinas, nakikiusap kami sa iyo, Bobong Marcos, nakikiusap kami, gagawin kitang bayani ng aking buhay kapag ikaw ay bumaba dyan sa Malacanang at mag-resign na. Kung hindi mo kaya, kung kaya mo, tapusin mo ng matiwasay. Kahit wala nang magandang bagay na nangyayaring, basta tuloy-tuloy ka lang. Basta hindi lang tayo mababangkrap hanggang 2028. Huwag na kaming mangarap na lilipad ang Pilipinas. Okay lang, yung lumulutang-lutang lang tayo. Wag na yung lilipad tayo. Lumulutang-lutang lang, wag lang tayong lulubog. Okay na sa amin yun. Tapusin mo ng matiwasay ang yung pamumuno. Wag yung ginugulo mo yung buhay ng babae. Si Madam Inday Sara, ginugulo nyo. Papalag ka, pumalag ka ba? Wag mo sabihin papalag ka sa mga Duterte, Brad. Marcos Duterte. Malayo comparison Marcos Duterte. Kahit gano'n ko imagine malayo ang comparison ng inyong mga apelyido. Lalong-lalo na, Romualdez Duterte.
Wala na, wag na natin compare yun. Anyway, mga ka-reaction, ito sinasabi ko sa inyo mga ka-reaction. Marami na po nagbabaligtaran. Nagle-lame-duck na sila. Ilang senador ang pumunta doon sa pirmahan? Wala, dalawa lang, si Grace Puet, tsaka itong si Kilay, di ba? Mga ka-reaction, anong ibig sabihin yan? Siyempre, si Grace Puet, talagang pipirma yun, pupunta doon yan, di ba? Tama naman ang kanilang kasunduan dyan, di ba? Binigyan ng 5 billion, yung Senate, para sa ayuda, akap, ganun, hindi ko alam, wala akong pakialam kahit bulsa nila yun, di ba? Kasi bakit pakikialaman ko sila? Hindi ko naman sila pwedeng pakialaman kahit may pakialam ako. Sabi, huwag mong ibulsa yan, Romuald, wala tayong magagawa. Sila nasa poder, kasalanan ninyo yan, lahat ng mga nagpabudol dyan. Okay, ako, sa totoo lang, hindi ako nabudol, ang binoto ko si Isko, di ba? Si Sara, di ba, ganun, si Marcoleta, sila yung mga binoto ko noon. Si Harry Roque, si Salpanelo, sino pa yung mga binoto ko noon? Si Gueco ba yun? Basta yun. Marami akong binoto sa mga partido ng Pangulong Duterte. Hindi lang si Bangag, hindi ko binoto yan. Diba? Kaya hindi ako guilty. Kasama ko yung mga banateros noon. Kay Isko kami. Yung ibang mga vlogger ni Isko, nabayaran, nakuha, di ba? May kilala nyo yan, mga inayupak na yan, yung mga bayaran, walang prinsipyo, walang dignidad, walang kaluluwa yung mga yan, papakain nila sa mga pamilya nila, yung galing sa mga nambabayad sa kanila, yung mga nagbabayad sa kanila, yung perang binigay sa kanila, galing sa taong bayan. So putangin ninyo, ang kinakain ng mga anak nyo, ang kinakain ninyo, nilalamon ninyo, mga nakaw yan, Brad. Hindi nyo kaya maghanap buhay ng patas, kailangan nyo pang tumanggap ng bayad sa mga magnanakaw. Hindi nyo kaya lumaban ng patas. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito, ha? Hindi importante kung gaano kahaba yung buhay mo, kung gaano kaiksi yung buhay mo. Ang sabihin ko sa inyo, isang beses lang kayo mabubuhay sa mundong ito, ha? Ang buhay ninyo gugugulin pa ninyo sa mga katarantaduhan tsaka kaanimalan sa buhay na ito, sa mundong ito. Mga vlogger na bayaran dyan, Happy New Year sa inyo. Sana masaya kayo, ha? Masaya kayo, pinapalamon nyo sa mga anak ninyo, pamilya ninyo, galing sa mga nakaw, ha? Sige, ha? Sana hindi sila maimpacho. Ito, panuorin po natin ang mga ka-reaction. Happy New Year sa inyong lahat, ha. Good vibes lang tayo, good vibes. Ito yung pinaka-good vibes natin dyan. Yan, Happy New Year. Ito po. Marami pong nangyayaring mga pag-welga sa iba't ibang bansa. Panuorin po natin ito, ha. Ito po yung nangyari sa Japan. Made in Japan po ito, kaya matibay itong video na to. Matitibay po ang mga yan. Made in Japan yan, ha. Quality ang pag-welga nila dyan, Ang parang si Kibuloy tsaka si Marcoleta ang hawak-hawak nila dyan, ha. Boboto natin ang mga yan. Okay, ito na po. Hindi ko ina-expect makakapagsalita ako. Yan po ang pag-welga sa Japan. Magandang hapon po sa mga... Ang nagsasalita hindi ko kilala. Pero palagi ko nagsalita si Coach Oli dyan. Itong video na to, si Coach Oli po yan, si Coach Oli. Mga ka-reaction, ang video na ito ay credit po ito kay Boss Dada. Siya po yung cameraman ko po si Boss Dada, hindi nyo alam, joke lang. Boss Dada, shoutout sa iyo, ha. Mag-subscribe po kayo kay Boss Dada sa mga banateros, mag-subscribe kayo kay, supportahan po natin mga malupit ang vloggers ng mga DDS, ha. Kayong mga banateros na yan. Si Coach Dada, si Coach Oli, si Idol Banatbay, PH Update, number 1 po yan si PH Update. Idol po ng lahat yan si PH Update, ha. At saka si si Bisdak, si Trixie, si Maharlika, lahat po ng mga nag-aaway-away na mga vloggers na yan. Nag-aaway-away po yung mga yan, mga Duterte vloggers, nag-aaway-away po yan. Alam po ninyo kung anong pinag-aawayan nila, kung sinong malupit na vlogger ng mga Duterte. Pero hindi po sila nag-away-away para lumabas sa mga Duterte. Yun ang kagandahan po sa mga Duterte vloggers. Nag-aaway-away sila kung talagang sila ay tunay. Chine-check ang bawat isa. Titignan ko, putang. Duterte ka ba talaga? Ikaw, Duterte ka? Ganun sila. Yung talaga sinisigurado nila, ayaw na nila magpabudol sa bawat isa sa kanila. Kaya sila nag-aaway. Matirang matibay sa mga Duterte vloggers. Kaya kung hindi ka matibay, huwag kang magdu-Duterte vloggers. Kaya susubukan ka ng mga vloggers na yan. Yung mga kasama mong vloggers, susubukan ka nila. Check-checkin ka nila kung talagang ikaw ay
tunay o isa ka lang fake na vlogger sa mga Duterte, sa mga Duterte, yung mga vloggers ng bayan, ganun yan. No? Ako masasabi ko po ang pinakamalupit na vloggers ng mga Duterte vloggers, yung tunay, mga banateros. PH Update, naku po, idol ko po yung PH Update na yan. Isa yan sa mga malupit na vloggers ng mga Duterte. Si Trixie, si Maharlika, ngayon, suot-suot ni Duterte, kaya marami nang nanonood naman sa kanya kasi napatunayan natin na talagang si Maharlika, Duterte talaga, Duterte ha. Ayos yan, idol din yan si Maharlika. Sino pa ba? Marami dyan, marami mga Duterte vloggers dyan. Basta't ako, Duterte tayo dito, protect, Madam Inday Sara tayo dito, wala akong pakialam sa away nila. Importante, nandyan sila sa mga Duterte. Hayaan nyo sila mag-away-away, mga punyetang yan. Mga malulupit na vlogger yan. Idol ko yung mga nag-aaway-away na yan. Basta't importante, ang pinaglalaban nila, ang bayan at mga Duterte. Happy New Year sa inyo lahat mga vloggers, mga lulupit na vloggers na mga Duterte. Yun, Alam nyo po, huwag po tayo mawawala ng pag-asa.